Breaking news, bansang France handang sumuporta sa bansang Pilipinas para makabili ito ng submarino. China gulat na gulat sa ginawa ng France, samantala Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala nang maiiwan at magugutom na Pilipino. Sa bagong Pilipinas, ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Kikipag-usap umano ang France sa bansang Pilipinas tungkol sa pagbebenta nito ng mga submarino, fighter jet plane at iba pa mga kagamitan sa pagtatanggol bilang karagdagan sa pakikipag-usap sa mga normal na kasunduan para sa magkasanib na pagsasanay militar. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sinabi umano ng France na handa silang tumulong sa Pilipinas upang mabuo ang submarine force nito. Ito ay nabanggit sa isang pagpupulong ng mga opisyal ng dalawang bansa kung saan inaasahan ng mga embahador ng France na patuloy na lalago ang relasyon ng Pilipinas sa Pransya dahil sa makamakailang pagbukas sa kanilang bagong defense mission sa bansa. Sa kabilang banda, sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagi ng plano umano ng gobyerno ang pagbili ng submarine. Gayunpaman, uunahin muna ang pagsasanay at kakayahan bago bilhin. Yun pa nga dito, may mga alok mula sa iba't ibang mga bansa para bumili ng submarine. Ayon mayroon din alok na domestic assembly construction ng submarine sa Pilipinas. Nagpasalamat din si Armed Forces of the Philippines Chief Staff General Romeo Bronner Jr. sa pagsuporta ng Pransya sa Pilipinas, lalo na sa gitna ng mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kaya mukhang maganda ang relasyon ng Pilipinas at Pransya pagdating umano sa defense military capabilities at maaaring magpatuloy ito sa mga hinaharap. Mayroon din plano umano ang gobyerno na magkaroon ng domestic assembly at construction submarine sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mayroong mga alok mula sa iba't ibang mga bansa, kabilang na nga dito ang France, acquisition, pati rin ang domestic assembly at construction ng naval asset. Gayunpaman, pinag-aaralan pa ang mga ito dahil hindi ito isang maliit na commitment. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan muna ang pagsasanay, kakayahan bago simulan ang proyekto. Sa kabuuan, suportado ng National Security Council ang plano ng Pilipinas na bumili ng submarine bilang bahagi ng military modernization at pandepensa sa West Philippine Sea. Ito mga kababayan, napakaganda ito kapag meron na tayong submarine. Kayang-kaya na natin harapin ang mga submarine na pumapasok, na illegal na pumapasok sa West Philippine Sea, ang mga submarine ng China at mga barko nito na illegal na pumapasok sa atin mga teritoryo. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang France ay isa sa mga pangunahing bansa sa mundo na may malalim na kaalaman at kasanayan sa paggawa at pagpapatakbo ng mga submarino. Ang mga submarino ng France ay kilala sa kanilang teknolohiya, kahusayan at kakayahan lumangoy sa ilalim ng tubig. Ang mga ito ay bahagi ng kanilang pambansang seguridad at depensa at ginagamit upang mapanatili ang kanilang soberanya at maprotektahan ang kanilang interes sa karagatan. Ang France ay may iba't ibang klase ng submarino na ginagamit para sa iba't ibang layunin at operasyon. Ang France ay aktibo din na naghahanap umano ng paraan upang mapabuti ang kanilang submarino at lumika ng mga bagong proyekto sa larangan ng submarino. May mga panaliksik at pagpunlad na isinasagawa upang palakasin ang mga kakayahan ng kanilang mga submarino at mga naghahanap ng mga bagong solusyon at teknolohiya. Ang mga proyekto tulad ng project na CMX-31 ay nagbibigay ng isang pananaw sa hinarap ng submarino, Pransya at ang mga posibleng pagbabago at pagpapabuti na maraming mangyari. Grabe ito mga kababayan. Good news ito sa bansang Pilipinas kapag nakakakuha na ang bansang Pilipinas sa France ng submarino. Napaka-high-tech naman pala na kanilang mga kagamitan mga kababayan. Nangyari lang ito dahil sa patuloy na pagsuporta ng ating mahal na Pangulo sa ating Armed Forces of the Philippines na handa itong tulungan na lumakas ang depensa ng bansa para maprotektahan ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon, patuloy ang China sa ginagawang pangharas sa mga barko ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, mga nakaraang buwan lamang, January, hinaras umano ng China ang mga mangingisdang Pilipino. Kinuha umano ang mga nahuling isda nito at pinabalik sa dagat sa West Philippine Sea. Pa nga dito, nahuli ng mga mangingisdang Pilipino. Ang mga pinabalik ng China ay nasa loob umano ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay nasa loob ng Bayou de Masilok na pag-aari pa ng Pilipinas. Subalit ang Bayou de Masilok inaangkin ng China kahit napakalayo naman sa kanilang teritoryo.
ngunit napakalapit ito sa Pilipinas. Paano kaya masasabi na bansang China na kanila yan ay napakalayo umano sa kanilang mga teritoryo, subalit napakalapit lang sa Pilipinas? Grabe talaga kagahaman ng bansang China. At sa iba pang mga balita, nihimok umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na unahin ng bansa bago ang kanilang interes sa pagbuo na magandang kinabukasan para sa bansa sa ilalim ng kanyang bagong Pilipinas. At ayon pa sa kanya, unahin umano ang bayan at magtulungan para sa pagbabago. Tandaan, walang bagong Pilipinas na walang bagong Pilipino. Noong nakaraang linggo, muling inilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatak ng pamamahala nito na bagong Pilipinas. Ayon pa nga sa ating mahal na Pangulo, ito ay isang imbitasyon para sa lahat na maging bahagi ng paghahanda at pagpapabuti ng ating bansa. Malaki ang iyong kontribusyon, malaga ang iyong ginagawa ayon pa kay Pangulo. Binalangkas niya rin ang mga pangunahing katangian ng bagong Pilipinas, disiplina, kahusayan at kanilang napiling larangan at pagmamahal sa bayan. Gayunpaman, ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay higit pa sa individual na pagbabago. Idiniin niya na ito ang kalagahan ng pagkakaroon ng disenteng trabahong ibinigay natin sa gobyerno. Ay niya sa bagong Pilipinas, lalo tayong magsusumika para matiyak na mahusay ang ating mga lingkod bayan. Tinalakay din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati noong nakarang linggo, negativity na nagmumula sa mga individual na impluwensyahan na nakakalason na politika. Ayon pa nga umano, ang bagong Pilipinas ay isang konsepto na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinisiguro niya na walang Pilipino na maiiwan at magugutom sa bagong Pilipinas. Sa kanyang talumpati noong Enero 2024, nilinaw niya na walang hidden agenda sa kanyang plano para sa bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas ay naging bahagi ng kanyang kampanya noong 2022 at ngayon ay naging tatak na sa kanyang pamamahala. Ang bagong Pilipinas ay inilunsad kasabay ng isang memorandum circular na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito ang magiging bagong tanda ng brand of governance ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang agrikultura ang isa sa kanyang mga prioridad. Ito ay isang hakbang para matiyak na walang Pilipino na magugutom sa bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng kanyang plano, inilahad niya na ang 19 priority bills sa kanyang makaunahang State of the Nation o SONA na sumentro sa mga hakbang ng kanyang administrasyon para sa susunod na 6 na taon sa pagtugon ng gobyerno sa mga mahalagang isyu na kinakarap ngayon. Napakahalaga rin na maipaalam ng mabuti sa publiko ang konsepto ng bagong Pilipinas upang maunawaan umano ng lahat ang plano at mga hakbang na ito. Ayon pa nga dito, bukod sa agrikultura, ang bagong Pilipinas na kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakatuon rin sa isang komprehensibong plano para sa pang-ekonomiya at panglipunan na transformation. Sa kanyang mga talumpati, malinaw niya nang pinapahayag na isa sa kanyang mga prioridad ng bansa at ang mga pagpapabuti ng kalagayan ng bawat Pilipino. Ito ay isang hakbang na naglalayong mabawasan ang kahirapan at magbigay na higit na oportunidad sa lahat ng mga Pilipino. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo sa mga narinig mo? At siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat at huwag kalimutan i-like at i-share ang video na ito para mas maraming alam ang ating mga kababayan.